Isang araw, sinabi ng doktor na ang aking anak na babae ay mayroon na lamang 3 buwan para mabuhay at sa sandaling iyon, alam kong ang pinakamatinding gumuho ay hindi ang aking anak kundi ang puso ng isang ina na tulad ko. Ako si Elena Ward, isang architectural project manager sa Vancouver, isang babaeng nabuhay sa mga deadline, schedule ng pulong at mga performance metric hanggang sa akala ko ay iyon na ang pinakamainam na responsibilidad ko sa aking pamilya. Tuwing umaga, gumigising ako bago sumikat ang araw, nagtitimpla ng kape, binubuksan ang laptop at palaging sinasagot ang aking 17 gulang na anak na babae ng parehong linya sa susunod na lang nang hindi ko alam na para sa ilan, maaaring hindi na dumating ang susunod na pagkakataon. Hindi lamang ito ang kwento ng isang ina na malapit ng mawalan ng anak, kundi ang kwento ng isang tao na dating tiningnan ang buhay sa pamamagitan ng datos at bilis, hanggang sa muntik nang mawala ang pinakamahalaga sa lahat. At iyon ang simula ng isang paglalakbay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang mga puting hard hat sa construction site na nakasalansan at ang walang tigil na tunog ng mga meeting ay ang mundo na pinakakilala ni Elena. Ngunit sa hapon na iyon, gumuho ang lahat dahil lamang sa pag-vibrate ng cellphone na nakataob sa tabi ng mga dokumento. Sa una, inakala niyang hahayaan na lamang itong tumunog gaya ng dati dahil ipinapaliwanag niya ang panloob na muling pagsasaayos ng isang malaking condominium project sa gitna ng Vancouver sa harap ng kanyang koponan at mga kliyente. Ngunit isang kakaibang pakiramdam ang nagtulak sa kanya upang tingnan ang screen at ang pangalang lumabas dito ay agarang nagpalamig ng kanyang dugo. Ito ay tawag mula sa ospital. Nagpaalam si Elena mula sa meeting room. Ang tunog ng takong ng kanyang sapatos ay mabilis na tumama sa sahig ng pasilyo, mas mabilis kaysa sa normal, habang ang kanyang nanginginig na daliri ay sinagot ang tawag. Ang boses sa kabilang linya ay napakagalang at kalmado. Nakakatakot pa nga. Ikaw ba si Miss Elena Ward? Nawalan po ng malay ang inyong anak sa paaralan at dinala na po sa ospital. Sa isang pangungusap lang, parang hinugot ang kanyang buong mundo mula sa pundasyon nito. Nawala ang lahat ng tunog sa paligid niya. Naiwan lamang ang tunog ng kanyang sariling puso na mabilis na tumitibok na halos masakit sa dibdib. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating sa ospital. Ang mga ilaw sa kalsada, mga traffic signal, o ang tunog ng mga busina ng ibang sasakyan ay pawang malabo. Tila ang buong lungsod ay lumalayo ng napakabilis. Hanggang sa isa na lamang ang kanyang patutunguhan, ang emergency room. Pagdating niya, nakita niya ang guro ni Mia na may maputlang mukha sa labas ng pinto. Ang mukha ng guro ay puno ng halo-halong pagkakasala at pagkagulat. Nahimatay po siya habang nagkaklase. Bigla na lang siyang namutla at bumagsak. Ang paliwanag ay lumutang lamang sa tenga ni Elena nang malabo bago niya mabilis na itinulak ang pinto. Nakahiga si Mia sa puting kama. Ang kanyang mukha na dating mapula ay napakaputla na halos nagiging transparent. Ang saline solution ay nakabitin sa tabi niya. Ang 17 taong gulang na babae na dating ngumingiti ng mahina kapag nagkukuwento tungkol sa mga paintings o kakaibang simbahan mula sa Asia ay ngayon ay nakahiga ng tahimik, tila isang maliit na ilaw na malapit ng mamamatay. Lumapit si Elena at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Mas malamig ang maliit na kamay kaysa sa nararapat. Gusto niyang tawagin ang pangalan ni Mia, gusto niyang sabihin na magiging maayos ang lahat, ngunit ang bawat salita ay nanatili sa kanyang lalamunan ng mabigat. Pagkatapos ng paunang pagsusuri, ipinatawag siya ng doktor sa isang consultation room. Walang nagtaas ng boses, walang matinding drama, walang labis na pagpapagaan. Mayroon lamang isang monitor na nagpapakita ng mga resulta ng blood test, mga larawan mula sa pagsusuri at mga medikal na pangungusap na napakatumpak ngunit nakakapanlamig. Batay sa mga resulta ng pagsusuri ngayon, pinaghihinalaan namin ang acute leukemia. Tinitigan ni Elena ang gumagalaw na labi ng doktor, ngunit tila ayaw unawain ng kanyang utak ang mga salitang iyon. Kailangan namin ng karagdagang pagsusuri upang kumpirmahin, ngunit ang pangkalahatang larawan ay medyo malinaw. Mabilis siyang nagtanong, tila kung mas mabagal siyang magsalita, mas nakakatakot ang katotohanan. Magagamot ba ito? Ang tanong ay tila nagmula sa ibang tao, hindi sa babaeng nakaupo ng matigas doon. Tumahimik ang doktor ng ilang sandali at ang ilang sandali na iyon ay sapat na upang durugin ang puso ng isang ina. Kailangan nating maging tapat. Ang kondisyon ng inyong anak ay mukhang malubha at ang kanyang katawan ay napakahina.
Ang posibilidad na tumugon sa paggamot ay maaaring mababa. At pagkatapos ay dumating ang pangungusap na nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Kung ang pangkalahatang larawan ay mananatiling ganito, ang natitirang oras ay maaaring hindi lalampas sa 3 buwan. 3 buwan, hindi 3 taon, hindi 1 taon, hindi sapat na oras upang maghanda. Ngunit 3 buwan, napakaikli na hindi pa man lang makapag-ayos ang mga alaala. Napakaikli na ang salitang, sandali lang, ay naging isang luho. Napakaikli na ang bawat pagkakataon na sinasagot niya ang kanyang anak nang sa susunod na lang ay naging isang kutsilyo na bumalik upang saksakin siya ng paunti-unti. Nakaupo si Elena ng tahimik, tila nawalan ng kaluluwa. Nagawa niyang harapin ang mga problema sa budget, pagkaantala ng kontraktor, ika-10 pagbabago sa disenyo at ang mga krisis sa site na nagdulot ng gulat sa 12-dosenang tao ng may kontrol. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kakayahan na ayusin ang mga komplikadong problema, ngunit sa harap niya ngayon, walang backup plan, walang timeline, walang emergency meeting ang makakatulong. Ang mga numero sa screen at ang mga maikling pangungusap mula sa doktor ay nagpasiya sa buhay ng kanyang anak nang walang awa. Nang bumalik siya sa recovery room, dahan-dahang idinilat ni Mia ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay kasing ganda pa rin ng dati, ngunit ngayon ay puno ng takot na hindi dapat maranasan ng isang bata. Ma, ang boses ng kanyang anak ay napakahina na nakakapanindig balahibo. May sakit po ba ako? Gusto ni Elena magsinungaling. Gusto niyang ngumiti. Gusto niyang haplusin ang buhok ng kanyang anak at sabihin ang gusto sabihin ng bawat ina. Huwag kang matakot. Magiging maayos ang lahat. Ngunit kakagaling lang niya sa pagkadurog ng salitang 3 buwan. Saan siya kukuha ng salita para aliwin ang kanyang anak? Umupo siya sa tabi ng kama, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Mia, at sa wakas, ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay tahimik na dumaloy. Tumingin si Mia sa kanyang ina nang nanginginig, bago nagtanong ng isang tanong na halos hindi makahinga si Elena. Mamamatay na po ba ako? Ang buong mundo ay tila huminto sa sandaling iyon. Agad na yumuko si Elena at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit, tila takot na kung bibitawan niya ng kaunti, tuluyan itong mawawala. Hindi, nandito si Mama. Hindi ka iiwan ni Mama. Iyon lang ang nasabi niya, dahil kahit gaano pa siya kagaling, walang ina ang sapat na matatag upang sabihin ang pangungusap na iyon nang hindi nadudurog ang kanyang puso. Nang gabing iyon, binantayan niya ang kanyang anak hanggang gabi, pinagmamasdan ang steady beat ng monitor ng pulso, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, malinaw niyang narinig ang sarili niyang katahimikan. Ang katahimikan na puno ng mga tanong na hindi niya kailanman naglakas loob na tanungin sa sarili. Sapat ba ang pagmamahal niya sa kanyang anak? Talaga bang nakinig siya sa kanyang anak o sumagot lang siya bilang tungkulin? Naalala ba niya ang araw na nakatayo si Mia na may hawak na sketchpad at humiling na tingnan niya ang kanyang mga drawing? O ang araw na tinanong ng kanyang anak kung kailan siya libre at sumagot siya nang hindi man lang tumitingin mula sa computer screen? Ang maliliit na alaala na ito ay bumalik ng brutal. Habang lalo niyang iniisip, lalong malinaw na nakita niya na ang buhay na tinawag niyang responsibilidad ay maaaring isang magandang dahilan lamang para baliwalain ang pinakamahalagang bagay. Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang ama. Ang boses sa kabilang linya ay matatag pa rin. Pagkatapos niyang sabihin ang lahat, kung iyon ang sinabi ng doktor, kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Dahan-dahan niyang sinabi, gaya ng isang taong palaging pinangungunahan ng rason. Ang ospital doon ang pinakamahusay. Manatili sa Canada para sa palliative care, bawasan ang sakit hanggat maaari. Iyon ang pinakaangkop na pagpipilian. Ang mga salita ng kanyang ama ay walang sinadyang kalupitan. Ito ay makatwiran, maayos, at malamang na ang pinakatama mula sa pananaw ng isang matanda. Ngunit habang lalo niyang pinakinggan, lalo siyang nilalamig dahil ang salitang angkop sa oras na ito ay nangangahulugang ang kanyang anak ay kailangang humiga sa puting kama. Naghihintay na lumipas ang bawat araw, napapalibutan ng mga pinakamodernong kagamitan at lahat ay handa maliban sa pag-asa. Tumingin siya sa bintana patungo sa kama ni Mia. Nakatulog ang dalagita, maputla ang mukha. Ngunit ang kanyang kamay ay nakapatong pa rin sa maliit na notebook na palagi niyang dala. Ang drawing book na iyon ay puno ng mga larawan ng mga lugar na gusto niyang puntahan balang araw. Mga bulaklak, sikat ng araw, mga ngiti ng mga tao sa malalayong lugar,
at isang mundo na hindi limitado ng mga deadline o resulta ng blood test. Naramdaman ni Elena sa kauna-unahang pagkakataon na may malalim na mali sa paraan ng pakikitungo ng mundo sa tao. Masyado itong mabilis na hinuhusgahan ang isang buhay mula sa ilang linya ng datos. Masyado itong mabilis na ang damdamin ng isang taong malapit ng mawala ay walang espasyo upang huminga. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa niya alam ang sagot sa kung ano ang gagawin niya, dahan-dahang nagsimulang maunawaan ni Elena na kung minsan, ang pag-ibig ay hindi palaging pagtanggap sa pinakamakatwirang plano. Minsan, ang tunay na pag-aalaga sa isang tao ay hindi lamang ang paniniwala sa impormasyon na nasa harap mo, kundi ang pagtingin ng mas malalim upang makita ang tao na humihinga pa rin, natatakot pa rin, nangangarap pa rin, at gusto pa ring mabuhay. Hindi lamang ito ang simula ng kalungkutan, kundi ang simula ng isang tanong na magbabago sa kanyang buong buhay. Kung ang pagpapagaling sa isang tao ay nangangahulugan lamang ng paggamot sa sakit ng tama o nangangahulugan din ng pagtingin sa kanyang puso. Pagkatapos ng mahabang gabi na puno ng tunog ng pulse monitor at masakit na katahimikan, naramdaman ni Elena na ang lahat sa kanyang buhay ay tila bumagal ng kakaiba. Ang mundo sa labas ay nagpatuloy sa normal. Ang mga sasakyan ay tumatakbo pa rin. Ang mga tao ay nag-uusap pa rin. Ang ospital ay mayroon pa ring mga staff na naglalakad sa mga puting pasilyo. Ngunit para sa kanya, tila nakabitin ang oras sa sandaling sinabi ng doktor ang salitang 3 buwan. Mula noon, wala nang naging pareho sa paligid niya. Nagbago rin si Mia, ang dalagita na dating nagtatanong ng maliliit na bagay tungkol sa mundo nang masigla ay naging tahimik, napakatahimik na kinatakutan ni Elena ang katahimikan na iyon. Hindi ito katahimikan ng kapayapaan, kundi tila isang manipis na kurtina na nagtatago ng takot. Hindi siya umiyak, hindi siya nagalit, hindi siya humiling ng kahit ano. Nakaupo lamang si Mia ng tahimik, nakatingin sa labas ng bintana, tila sinusubukan na intindihin ang isang bagay na lampas sa kanyang edad. Ang isang 15 taong gulang na bata ay hindi dapat umupo at bilangin ang natitirang oras sa kanyang buhay, ngunit iyon ang ginagawa ng kanyang anak. Nakaupo si Elena sa tabi ng kama halos buong oras. Sinusubukan niyang basahin ang ekspresyon ng kanyang anak, sinusubukan niyang pansinin ang bawat maliit na pagbabago. Ngunit habang lalo niyang tinitingnan, lalo niyang naramdaman na hindi niya kailanman nakilala ng sapat ang kanyang anak. Hindi dahil hindi niya mahal, kundi dahil masyado siyang kumpiyansa na marami pang oras para sa lahat. Mayroon pang mga holiday, mayroon pang susunod na tag-init, mayroon pang susunod na pagkakataon upang dalhin ang kanyang anak sa lugar na gusto nitong puntahan, pakinggan ang kuwento na gusto nitong sabihin, o kahit kumain lang ng magkasama ng walang cellphone sa tabi ng plato. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ng taglamig ay dumadaan sa bintana ng recovery room, hinawakan ni Mia ang kanyang tablet. Inakala ni Elena na gusto ng kanyang anak na manood ng cartoon o makinig ng mahihinang musika upang maibaling ang kanyang takot. Ngunit ang nakita niya sa screen ay ang mga larawan ng isang lugar na hindi niya inaasahan. Ito ay mga larawan ng isang gintong simbahan sa ilalim ng asul na langit, mga daan-daang parol na pinakawalan sa kalangitan sa gabi, mga makukulay na bulaklak na pinalamutian sa harap ng isang maliit na kapilya, mga palengke na puno ng mainit na ilaw, at mga ngiti ng mga tao na tumitingin ng malumanay. Saan ito? Mahina tanong ni Elena. Tumingin si Mia mula sa screen. Bahagyang nagbago ang mga mata ng kanyang anak, isang tingin na hindi niya nakita sa loob ng maraming araw. Mayroong isang kislap na bumalik doon. Pilipinas po, mahina sagot ng dalagita. Nanonood po ako ng mga short documentaries at travel vlogs. Marami ang nagsasabing ito ay lupain ng mainit na puso. Tinitigan ni Elena ang mga larawan ng tahimik. Mayroong mga simbahan sa bundok, mayroong mga orkidyas, mayroong ilog na sumasalamin sa kumikinang na kandila, mayroong mainit na nilagang sabaw na may steamed rice at mango sticky rice sa puting plato, mayroong tawanan ng mga bata sa isang festival sa pamamagitan ng maikling video na pinapanood ni Mia. Ito ay isang kakaibang mundo na ganap na naiiba sa malamig at tumpak na kagamitang medikal sa harap niya. Ito ay isang mundo na hindi nagmamadali at hindi nagtutulak sa mga tao na makipaglaban sa oras sa bawat paghinga. Patuloy na nag-swipe si Mia sa mga larawan, tila hinahawakan ang lugar na iyon sa kanyang mga daliri. Alam mo ma, naisip ko,
Kung balang araw makakapaglakbay ako mag-isa, gusto kong pumunta sa Baguio. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Gusto kong makita ang mga simbahan sa mga bundok. Gusto kong umupo ng tahimik sa isang lugar na may mahihinang tunog ng kampana. Gusto kong makakita ng tunay na parol kahit isang beses. Ang tono ng kanyang boses ay hindi tunog ng isang batang nangangarap, kundi tunog ng isang taong maingat na inilalabas ang kanyang pinakamalalim na hangarin. Tila takot na kung babanggitin lang, guguho ito sa harap niya. Naramdaman ni Elena ang agarang sakit dahil alam niya na sa oras na ito, ang bawat pangarap ng kanyang anak ay wala na sa parehong lugar ng salitang posible. Ang paglalakad lang mula sa kama patungo sa banyo ay napapagod na ang kanyang anak. Kailangan pa niyang huminto para magpahinga. At ang batang ito ay nagsasalita tungkol sa paglalakbay sa buong kontinente patungo sa isang tropikal na bansa na libu-libong kilometro ang layo. Ngunit patuloy na nagsalita si Mia, tila nang buksan niya ang kanyang puso, ayaw na niyang isara ito muli. Ma, kung wala na po talaga akong maraming oras, ayaw ko pong maalala ang amoy ng gamot, ayaw ko pong maalala ang puting kisame. Gusto ko pong maalala na ang mundong ito ay mayroon pa ring kabaitan. Gusto kong pumunta sa Pilipinas kahit isang beses. Ang pangungusap na iyon ay dahan-dahang lumubog sa puso ni Elena hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Hindi ito isang luho na kahilingan, hindi ito isang mapilit na hiling ng isang teenager. Ito ay isang kahilingan mula sa isang taong nakatayo malapit sa kadiliman at gustong makakita ng ilaw kahit isang beses bago pahuli ang lahat. Hindi agad sumagot si Elena. Inabot lamang niya ang kamay upang haplusin ang buhok ng kanyang anak ng dahan-dahan at tumingin sa screen. Isang larawan ay isang matandang Filipina na nakangiti ng mahina habang nagmamano sa harap ng isang imahe ni Jesus. Ang isa pang larawan ay isang plaza sa harap ng simbahan na may maliit na batang babae na seryosong naglalagay ng blessing thread sa kanyang pulso. At isa pang larawan ay isang mainit na mangkok ng lugaw na may mahinang usok na umaalpas. Ang maliliit na detalye na ito ay nagdulot sa kanya ng isang bagay na mahirap ipaliwanag. Hindi ito ang excitement ng isang sikat na tourist destination, kundi ang pakiramdam na ang bansang iyon ay maaaring magbigay ng espasyo para sa isang taong nasasaktan upang makaramdam muli ng puso. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Mia, lumabas si Elena at umupo sa isang tahimik na sulok ng pasilyo ng ospital at muling tinawagan ang kanyang ama. Ikinuwento niya ang tungkol sa Pilipinas, tungkol sa Baguio, na gusto ni Mia puntahan, tungkol sa kislap sa mga mata ng bata nang binabanggit ang mga simbahan sa bundok at mga parol. Tumahimik ang kabilang linya sandali bago sumagot sa matatag na boses. Ipapahamak mo ba ang apo mo? Elena, delikado na ang mahabang biyahe sa eroplano, tapos dadalhin mo pa sa Asya? Napapikit siya ng mariin. Hindi dahil hindi niya naiintindihan ang rason ng kanyang ama, kundi dahil sobra niya itong naiintindihan. Pero papa, gusto niya talagang pumunta. Ang gusto ay hindi batayan sa pagdedesisyon tungkol sa buhay, agad niyang sagot. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan at ang pag-aalaga batay sa medical plan. Ang salitang batay sa plan ay nagpaalala kay Elena sa sarili niyang buhay. Nabuhay din siya sa mga plano sa trabaho, mga plano sa konstruksiyon, mga plano sa pamamahala ng tao, mga contingency plan sa krisis. Ang lahat sa kanyang buhay ay nakaayos ng lohikal, hanggang sa muntik na niyang makalimutan na ang tao ay hindi nabubuhay para lamang sumunod sa plano ng pinakaligtas. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, matagal na nakaupo si Elena doon. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita ang mga ilaw mula sa kabilang gusali na sumasalamin sa salamin, tila mga bituin na walang init. Tanong niya sa sarili ng paulit-ulit, ano ang dapat gawin ng isang ina? Dapat ba niyang protektahan ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagpapanatili sa kanya sa pinakaligtas na lugar? O dapat ba niyang bigyan ang kanyang anak ng huling regalo sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng mundo na kanyang pinapangarap kahit na may panganib na nakatago? At sa kalituhan na iyon, naisip ni Elena ang isang bagay na hindi niya kailanman diretsyong tiningnan sa nakaraang ilang araw. Tuwing binabanggit ni Mia ang tungkol sa paggamot, ang mga resulta ng pagsusuri o maging ang pangkalahatang pagpapagaan, ang mga mata ng kanyang anak ay agad na lumalabo. Ngunit nang banggitin ang Pilipinas, ang mga mata na iyon ay malinaw na nabuhay, tila ang kanyang mahina na katawan ay tumutugon sa isang bagay na hindi gamot, hindi kagamitan, hindi datos,
kundi pag-asa. Dahan-dahan niyang naintindihan na kung minsan, ang salitang pag-aalaga ay hindi nangangahulugang pahabain lang ang buhay hanggat maaari, kundi nangangahulugang gawing pinakamakahulugan ang natitirang oras, gaano man ito kahaba o kaikli. Kinabukasan, pumasok si Elena sa recovery room na may ngiti na pilit niyang tinipon mula sa lahat ng tapang sa kanyang puso. Nag-iingat na tumingin si Mia sa kanyang ina, tila takot na marinig ang pagtanggi. Ngunit umupo si Elena sa tabi ng kama, hinawakan ang magkabilang kamay ng kanyang anak at nagsalita sa pinakamatatag na boses, mula nang mangyari ang lahat. Kung gusto mo pa ring pumunta, dadalhin ka ni Mama sa Pilipinas. Agad na tumigil si Mia. Dahan-dahang lumaki ang kanyang mga mata, tila hindi sigurado kung tama ba ang kanyang narinig. Talaga po, Ma? Oo, tumango si Elena. Hindi ko alam kung magiging madali, hindi ko alam kung ano ang kailangang ihanda at takot na takot ako sa lahat. Pero alam ko lang na ayaw kong ang huling alaala mo ay puro ospital. Dahan-dahang namuo ang luha sa mga mata ni Mia hanggang sa napuno ang mga ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kawalan ng pag-asa tulad ng ilang araw na nakalipas. Ito ay luha ng isang taong kakabalik lang ng isang bagay na mas malaki kaysa sa paglalakbay at mas malayo kaysa sa distansya. Iyon ang pakiramdam na mayroon pa siyang karapatang mangarap, mayroon pa siyang karapatang maging masaya, at mayroon pa siyang karapatang humingi ng magagandang bagay mula sa buhay. Niyakap ni Elena ang kanyang anak ng mahigpit, at sa yakap na iyon, alam niyang ang desisyon na ito ay hindi lamang ang pagdadala sa kanyang anak sa isang paglalakbay, kundi ang paglabas mula sa kanyang lumang mundo. Isang mundo na naniniwala na ang lahat ay dapat masukat, makontrol, at mapamahalaan ng purong lohika. Humakbang siya sa isang hindi tiyak na landas, puno ng panganib at mga tanong, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ng kanyang puso na pinipili niya ang isang bagay na tunay na mahalaga. At iyon ang simula ng isang paglalakbay na hindi lamang nagdala sa mag-ina sa ibang bansa, kundi nagdala sa kanila ng malayo sa isang lugar kung saan ang buhay, pag-ibig at ang kahulugan ng pagtingin sa isang tao ay magbabago magpakailanman. Kinabukasan pagkatapos sabihin ni Elena kay Mia na dadalhin niya ito sa Pilipinas, naramdaman niya na ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang pangako kundi isang pinto na bumukas. At nang bumukas ito, wala na siyang balikan sa dati niyang buhay. Ang pag-iisip na ito ay nagpagising sa kanya bago pa sumikat ang araw. Nakaupo siya ng tahimik sa tabi ng kama ng pasyente, pinagmamasdan ang mukha ng kanyang anak na natutulog ng mas payapa kaysa sa nakaraang ilang araw. Tila sa pagkarinig lang ng salitang Pilipinas, ang puso ng isang bata ay nagkaroon ng kanlungan. Ngunit para sa isang ina, ang pag-asa ay hindi kailanman dumarating ng walang anino ng takot na sumusunod. Agad na nagsimula si Elena na gawin ang pinakamahusay niyang alam, ayusin ang lahat ng sistematiko. Nagpa-appointment siya sa attending physician upang tanungin ang tungkol sa mga panganib sa paglalakbay, humingi ng kopya ng lahat ng resulta ng pagsusuri, kinontak ang International Health Insurance Company, naghanap ng impormasyon tungkol sa mga ospital sa Baguio, naghanap ng serbisyo ng medical interpreter, naglista ng mga gamot, emergency kit, damit, dokumento, at lahat ng maaaring kailanganin upang dalhin ang kanyang 15 taong gulang na anak na babae na sinabing mayroon na lamang 3 buwan sa buong kontinente patungo sa isang bansa na hindi pa nila napuntahan. Habang lalo siyang gumagawa ng listahan, lalong naging malinaw na ang desisyong ito ay hindi makatwiran sa paningin ng sinuman. Kahit ang mga doktor ay hindi ganap na sumuporta. Hindi sila nagbabawal, ngunit ang ekspresyon at tono ng boses ng lahat ay malinaw na sumasalamin na ito ay isang panganib na masyadong mataas. Kailangan ninyong intindihin na maaaring magkaroon ng komplikasyon sa anumang oras sa panahon ng paglalakbay, maingat na sinabi ng doktor. Kung pipilitin ninyo, tutulungan namin kayong maghanda ng mga dokumento at emergency care guidelines, ngunit kailangan kong sabihin ng tapat na hindi ito isang ligtas na pagpipilian, hindi ito isang ligtas na pagpipilian. Paulit-ulit na narinig ni Elena ang pangungusap na ito mula sa lahat, tila ang buong mundo ay gumagamit ng parehong wika upang babalaan siya. Ngunit habang lalo siyang tumitingin kay Mia, habang lalo niyang nakikita ang kislap sa mga mata ng kanyang anak habang binabanggit ang mga parol, ang mga simbahan sa bundok, at ang mainit na panahon sa hilagang Pilipinas,
lalo siyang nagsimulang magtanong sa salitang ligtas. Ligtas para kanino? Ligtas sa kahulugan ng isang katawan na hindi dapat ipagsapalaran o ligtas sa kahulugan ng isang puso na hindi dapat mamatay ng maaga. Muling tumawag ang kanyang ama nang malaman mula sa tono ng boses ng kanyang anak na hindi ito isang biglaang ideya. Elena, hinahayaan mong pangunahan ng emosyon ang rason. Diretso niyang sinabi. Ang buhay ng tao ay hindi idinadaan sa mga biglaang damdamin. Nakatayo si Elena sa tahimik na sulok ng lobby ng ospital, nakikinig sa mga salitang iyon nang matagal nang hindi nagsasalita bago sumagot ng dahan-dahan. Marahil sa nakaraan, masyado kong hinayaan na pangunahan ng rason ang lahat hanggang sa nakalimutan ko na ang anak ko ay hindi isang proyekto, hindi isang numero at hindi isang medical case. Tumahimik sandali ang kabilang linya. Hindi galit ang kanyang ama. Ngunit ang katahimikan na iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang pagmumura. Kung may mangyari sa daan, hinding-hindi mo mapapatawad ang sarili mo. Kung hindi ko siya dadalhin. Mahina ngunit malinaw na sinabi ni Elena, hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, naramdaman niya na tila pinutol niya ang huling tali na nagbubuklod sa kanya sa dati niyang mundo. Isang mundo kung saan ang lahat ay kailangang dumaan sa pag-apruba ng rason, kailangang may contingency plan, kailangang mayroong kalkuladong posibilidad. Ngunit ang pagiging ina sa oras na ito ay hindi na nagpapahintulot sa kanya na magtago sa likod ng pagiging perpekto. Binuksan niya ang kanyang laptop sa ospital at nagsulat ng email sa kanyang kumpanya, humiling ng indefinite leave, ipinasa ang lahat ng proyekto sa kanyang assistant manager at naglakip ng maikli, magalang at formal na nota tulad ng palagi niyang isinusulat sa kanyang karera. Ngunit bago pindutin ang send, mas matagal siyang nakatingin sa screen kaysa sa normal. Sa wakas, nagdagdag siya ng isang linya na hindi kailanman naroon sa kanyang mga email sa trabaho. Mayroong ilang sandali sa buhay kung saan kailangan nating pumili ng mas mahalaga kaysa sa pagpapatuloy ng trabaho at para sa akin, ito ang sandaling iyon. Nang pindutin niya ang send, hindi lamang niya ipinadala ang balita sa kanyang kumpanya, kundi tila ito ay isang pagtanggap sa kanyang sarili na hindi na niya gagamitin ang pagiging abala bilang panangga. Sa sumunod na 2 araw, si Elena ay naging 2 tao sa parehong oras. Ang isa ay ang project manager na sapat pa rin ang isip upang ihanda ang lahat ng maingat. Ang isa ay ang ina na nanginginig ang kamay tuwing nagbabalot ng gamot sa bag, sumusukat ng temperatura ng kanyang anak, nagche-check ng mga dokumento ng pasaporte o maging sa pag-imagine ng emergency sa eroplano. Inihanda niya ang lahat hanggang sa halos wala ng puwang para sa pagkakamali. Ngunit sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso, alam niyang ang buhay ay hindi kailanman sumusunod sa mga plano ng sinuman. Kinabukasan bago umalis, sumandal si Mia sa unan at muling tiningnan ang mga larawan ng Baguio sa tablet. Sa pagkakataong ito, hindi siya gaanong nagsalita. Ngumiti lamang siya ng mahina at tinanong ang kanyang ina, "Kung hindi po ako makalakad, tuloy pa rin po ba tayo?" Umupo si Elena sa gilid ng kama. Hinawakan ang kamay ng kanyang anak. "Dahan-dahan tayong pupunta," sagot niya. "Hindi kailangang gaya ng iba, hindi kailangang magmadali, at hindi kailangang gawin ang lahat. Pupunta lang tayo sa lugar na gusto mong makita." Mahinang ngumiti si Mia. Ang ngiti na iyon ay mahina ngunit totoo na halos lumuha si Elena. Kakaintindi lang niya na sa loob ng maraming taon, nabuhay siya na tila kailangan niyang maabot ang bawat layunin, ngunit para sa isang taong humaharap sa kawalan ng katiyakan ng buhay, ang kahulugan ng paglalakbay ay maaaring hindi ang pagkumpleto ng lahat, kundi ang pagpunta ng magkasama. Kinabukasan ng paglalakbay, ang kalangitan ng Vancouver ay kulay abo pa rin. Ang malamig na hangin ay dumaan sa pasukan ng ospital habang inilalabas ni Elena si Mia na nakasuot ng makapal na coat. Malinaw na pumayat ang dalagita, ngunit may kislap sa kanyang mga mata. Maraming nurse ang lumabas upang magpaalam. Ang ilan ay ngumiti. Ang ilan ay mahinang hinawakan ang kamay ni Mia at binati sila ng ligtas na paglalakbay. Walang nagsabi kung tama o mali ang desisyong ito. Tiningnan lamang ng lahat ang ina na nagdadala sa kanyang anak upang gawin ang hinihingi ng kanyang puso, at sa mga mata na iyon, naramdaman ni Elena ang pag-unawa na hindi masabi ng salita. Habang nasa sasakyan patungo sa airport, dahan-dahang lumayo ang buong lungsod. Tiningnan niya ang matataas na gusali, ang mga salamin na sumasalamin sa liwanag, ang mga tulay, mga kalsada,
at ang mga construction site na pamilyar sa kanya. Ang lahat ay ang mundo na dating pinaniniwalaan niyang matatag at pinakamahalaga. Ngunit ngayon, habang dahan-dahang isinasandal ni Mia ang kanyang ulo sa kanyang balikat, ang mundo na iyon ay mukhang napakalayo. Tila ito ang buhay ng ibang babae, hindi siya ang babaeng nakaupo dito. Sa airport, ang bawat hakbang ay puno ng tensyon. Nag-aalala si Elena sa bawat ubo ng kanyang anak. Sa bawat pagkakataon na humihinga ng malalim si Mia, agad siyang nag-aalok ng tubig, hinihipo ang noo, nagtatanong kung nahihilo ba ito o may masakit. Ngunit si Mia ay pilit na ngumingiti sa kanyang ina, nang mas madalas kaysa sa normal, tila ang batang ito ay pilit siyang inaaliw. Sa eroplano, ang oras ay humaba ng masakit. Ang ingay ng makina ay patuloy na tumutunog, tila nagpapaalala sa kanila na lumulutang sila sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Halos hindi nakatulog si Elena. Patuloy siyang tinitingnan ang paghinga ng kanyang anak, inilalapat ang kumot, inaayos ang upuan, mahinang hinahaplos ang likod ng kanyang anak kapag nakasimangot si Mia dahil sa pagod. Maraming beses, pasikreto siyang pumikit at nanalangin, kahit hindi siya karaniwang naniniwala sa himala. Ngunit kapag dinala ang tao sa dulong bahagi ng takot, bumaling sila sa lahat ng maaaring makatulong upang hindi gumuho ang puso. Sa isang stopover, mahinang sinabi ni Mia, habang nakatingin sa labas ng bintana, nakikita ang mga eroplanong nakapila sa ilalim ng umagang liwanag. Ma, masaya ako na nandito tayo. Ang maikling pangungusap na iyon ay agad na nagbigay kahulugan sa lahat ng pagod, takot at panganib. Tumango si Elena ngunit hindi makasagot. Dahil sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na dahan-dahang natutunaw. Isang bagay na matagal, nang matigas mula sa pamumuhay sa mga deadline at lohika. Nang lumapag ang eroplano sa runway sa Maynila, ang malambot na gintong sikat ng araw ay dumaloy sa bintana, ganap na naiiba sa malamig na kulay abong kalangitan ng Canada. Ang mainit at mahalumigmig na hangin na dumaloy sa terminal, nang bumukas ang pinto ay nagpadama kay Elena na tila pumasok siya sa ibang mundo, isang mundo na hindi nag-welcome sa malamig na katumpakan kundi sa init ng buhay. Pagkatapos ng connecting flight papuntang Baguio at paglapag sa isang mas maliit na airport na may mas tahimik na kapaligiran, dahan-dahang tinulungan ni Elena si Mia na makalabas. Sa labas, may mainit na simoy ng hangin na may mahinang amoy ng ilang bulaklak na hindi niya alam. Ang malamig na liwanag ng hilaga ay lumalabas sa malalayong kabundukan at sa sandaling iyon, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang marinig ang salitang 3 buwan, naramdaman ni Elena na ang kanyang puso ay hindi lamang nakabaon sa kamatayan. Mayroon pa ring takot, mayroon pa ring panganib, mayroon pa ring kawalan ng katiyakan, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman niya ang isang bagay na sapat na malumanay upang suportahan ang mag-ina, at hindi pa rin niya alam na ang lupain na ito ay hindi lamang naghihintay para makita ng kanyang anak ang kagandahan na kanyang pinapangarap, kundi nagtatago rin ng ilang sagot. Mga sagot na magpapayanig sa lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa pagpapagaling, buhay, at ang kahulugan ng tunay na pagtingin sa isang tao. Habang dahan-dahang lumalabas ang taxi mula sa Baguio Airport, matagal na natahimik si Elena. Hindi siya ang tipo ng tao na madaling hayaan ang kanyang sarili na makaramdam ng isang lugar. Karaniwan, tinitingnan niya ang lahat ng sistematiko. Tinitingnan ang ruta, oras, ang posibilidad ng mga bagay-bagay, kaysa sa pagdamdam nito sa kanyang puso. Ngunit sa gabing iyon, dahan-dahang nagpakawala ng isang bagay sa kanya ang lungsod ng hilagang Pilipinas ng kakaiba. Ang hapon na sikat ng araw ay hindi masakit sa mata tulad ng liwanag sa malalaking lungsod. Ito ay malambot, tila sinasala sa pamamagitan ng kabagalan. Ang mga puno sa magkabilang gilid ng kalsada ay tahimik na yumuko sa hangin. Ang mga bubong ng mga simbahan na lumilitaw mula sa hanay ng mga bahay ay may mapurol na ginto na hindi mapagkunwari, ngunit kakaibang nakakakuha ng atensyon. Nakaupo si Mia sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas ng dahan-dahang nagising ang kanyang mga mata. Naroon pa rin ang pagod mula sa paglalakbay sa kanyang mukha. Ngunit may isang bagay na malinaw na nakita ni Elena. Iyon ay ang pagnanais na makita, ang interes, at ang pakiramdam na hindi na siya nakakulong sa puting kwarto. Mahinang hinawakan ng dalagita ang salamin nang makita ang mga puting parol na nakasabit ng magkakasunod sa harap ng isang maliit na tindahan sa tabing kalsada. Mahina siyang ngumiti,
Tila sinusuri kung ang mga pangarap na larawan sa kanyang isip ay maganda pa rin kapag nasa harap na niya. Ang guest house na kanilang nibuk ay hindi magarbo. Ito ay isang tradisyonal na bahay sa Baguio na matatagpuan sa isang tahimik na eskinita. May mababang bakod na gawa sa lumang kahoy at isang sliding door na gumagawa ng mahinang tunog kapag binuksan. Ang amoy ng kahoy, mamasa-masang lupa pagkatapos diligin ng mga halaman at ang mahinang amoy ng sampagwita ay magkasamang naroon sa hangin ng tama hanggang sa naramdaman ni Elena, nakakaisip niya lang na ang hininga ng tao ay hindi kailangang palaging puno ng amoy ng disinfectant. Lumabas ang may-ari ng guest house upang salubungin sila nang may kalmadong ngiti. Siya ay isang babaeng nasa mga 60 taong gulang. Ang kanyang mukha ay puno ng mga bakas ng panahon, ngunit walang bahagi sa kanya ang mukhang labis na pagod. "Magandang gabi po," dahan-dahan niyang sinabi habang mahinang nagmamano. Ginaya ni Elena ang pagmano ng awkwardly, ngunit agad niyang naramdaman na ang pagtanggap sa harap niya ay hindi walang laman na paggalang, kundi isang intensyon na iparamdam sa dalawang bisita na nakarating sila sa isang ligtas na lugar. Lumabas ang isa pang babae mula sa loob. Mukha siyang mas bata kaysa sa may-ari ng guest house, nasa mga 30s. Siya ay payat, nakasuot ng simpleng damit at maayos na nakatali ang buhok. Hindi siya ngumiti ng malapad gaya ng ina, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado, malalim at may kakaibang konsentrasyon. "Ako po si Clarissa," malinaw niyang sinabi sa Ingles. "Kung mayroon po kayong karagdagang kailangan, sabihin lang po sa akin." Agad na napansin ni Elena na ang babaeng ito ay may kakaibang kilos kaysa sa karaniwang may-ari ng guest house. Hindi masyadong nagsasalita si Clarissa, hindi nag-iimbita ng labis na pag-uusap, ngunit sa bawat galaw niya ay mayroong pag-aalaga. Kapag tiningnan niya si Mia, ang tingin na iyon ay hindi tingin ng may-ari ng bahay na nag-aalala sa isang may sakit na bisita. Ito ay isang tingin na tila tahimik na nagtatala ng ilang detalye nang hindi ginagawang hindi komportable ang kabilang panig. Ang kwarto ng mag-ina ay nasa ibabang palapag, nakabukas sa isang maliit na hardin na maingat na inalagaan. Isang puno ng kalachuchi ang nakatayo ng tahimik malapit sa batong daanan. Maayos na nakalagay ang mga pako sa ilalim ng lilim, at may maliit na palanggana ng tubig na sumasalamin sa sikat ng araw sa hapon hanggang sa ang ibabaw ng tubig ay nagiging kumikinang na ginto. Dahan-dahang pumasok si Mia sa kwarto at huminto. Huminga ng malalim sa kauna-unahang pagkakataon mula nang umalis sa ospital sa Canada. "Ang bango po ng kwarto," mahina niyang sinabi. Tiningnan ni Elena ang kanyang anak at naramdaman ang isang bagay na nanginginig sa kanyang dibdib. Ito ay isang maliit at simpleng pangungusap, ngunit may hindi kapani-paniwalang lakas dahil sa nakaraang ilang linggo. Halos hindi nagsasalita ang kanyang anak tungkol sa paligid bukod sa pagod, pagkahilo o sobrang lamig o init. At ngayon, ang batang iyon ay nagsisimulang makaramdam ng amoy ng lugar na kanyang kinaroroonan. Ibig sabihin, dahan-dahang bumubukas muli ang puso ni Mia. Nang gabing iyon, ang may-ari ng guest house ay personal na nagdala ng hapunan. Mainit na kanin, nilagang sabaw ng manok na may malumanay na herbs, blanched vegetables, at hinawakang hiwa ng mangga ng maganda. Tahimik na nagdala ng mainit na tasa ng tsaa si Clarissa bago ipaliwanag na ang lahat ng pagkain ay niluto ng malumanay upang hindi istorbohin ang tiyan ni Mia. Muntik nang tumanggi si Elena dahil sa pag-aalangan. Dahil sa buong panahon niya sa Canada, nasanay na siya sa ready-made hospital food at sa ideya na sapat na ang makakain lang. Ngunit nang makita niya ang usok mula sa sabaw na dahan-dahang umaalpas na may mahinang amoy ng herbs, agad niyang naintindihan na para sa mga tao dito, ang pagkain ay hindi lamang para sa sustento. Ito ay isa pang paraan ng pag-aalaga sa isa't isa. Dahan-dahang umupo si Mia at sumubo ng maliit na kutsara ng sabaw. Pinigilan ni Elena ang kanyang hininga dahil ilang araw na ang nakalipas, halos hindi makakain ang kanyang anak ng higit sa 2 o 3 subo. Ngunit sa pagkakataong ito, tumigil sandali si Mia bago tumingala at mahinang sinabi, "Ang sarap po, ma." Pagkatapos ay kumain siya ng isa pang subo, isa pa at isa pa, hanggang sa halos maubos niya ang tasa ng sabaw. Tiningnan ni Elena ang eksena nang hindi namamalayan na may luha ng namumuo sa kanyang mga mata. Hindi ito isang malaking himala. Walang modernong kagamitan, walang opisyal na medical announcement. Mayroon lamang mainit na pagkain sa isang tahimik na kahoy na bahay sa Baguio
at isang bata na dahan-dahang gustong mabuhay muli. Pagkatapos kumain, humiling si Mia na buksan ng bahagya ang bintana upang marinig ang mga tunog sa labas. Ang tunog ng mga kuliglig sa gabi, ang tunog ng hangin sa mga dahon, at ang napakahinang tunog ng kampana mula sa malapit na simbahan ay nagkasama sa isang kakaibang katahimikan, isang katahimikan na hindi nagpapabigat kundi yumayakap. Nakaupo si Elena, pinagmamasdan ang kanyang anak na sumasandal sa unan na mas relax kaysa dati. Malinaw niyang naramdaman na ang kapayapaan dito ay hindi nagmumula sa kawalan kundi sa katotohanang tila ang lahat ng nasa paligid ay pumayag na pabagalin ang sarili nitong ritmo upang hindi makasakit ng sinuman. Kinabukasan, nagising si Mia na may bahagyang mas matingkad na mukha. Kahit mahina pa rin, gusto niyang lumabas at umupo sa balkonahe sa harap ng kwarto. Dahan-dahang tinulungan ni Elena ang kanyang anak na makalabas. Ang umaga sa Baguio ay may malambot na kulay cream na liwanag na dumadaloy sa mga dahon sa hardin ng malumanay. Si Clarissa ay nakayuko, pinuputol ang ilang tuyong dahon mula sa maliliit na halaman sa tabi ng bakod. Ang kanyang kilos ay kalmado, may konsentrasyon, at malumayanay na halos nagpapabagal ng oras sa paligid. Matagal na tiningnan ni Mia bago mahinang nagtanong sa Ingles, "Araw-araw po ba kayong nag-aalaga ng mga halaman?" Tumingala si Clarissa at tumango. "Opo. Kung hindi natin sila titingnan araw-araw, hindi natin malalaman kung lumalakas ba sila o dahan-dahang nalalanta." Ang pangungusap na iyon ay tila nagsasalita tungkol sa mga halaman, ngunit nang lumutang ito sa tenga ni Elena, naramdaman niya na tila direktang hinawakan nito ang isang bagay sa loob niya. Sa lahat ng oras na iyon, napapalibutan siya ng maraming matatalinong tao, maraming modernong kagamitan, napakaraming impormasyon. Ngunit hindi siya sigurado kung may sino man bang talagang tinitingnan ang kanyang anak. Tiningnan ng lahat ang mga resulta ng blood test, ang mga numero, ang posibilidad ng paggamot. Ngunit ang salitang, "Kung hindi natin titingnan araw-araw, hindi natin malalaman kung lumalakas ba sila o dahan-dahang nalalanta," ay tila sumasalamin sa isang simpleng katotohanan na hindi kayang makita ng anumang sistema. Sa hapon, dinala ni Elena si Mia na maglakad-lakad ng ilang hakbang lamang sa maliit na hardin sa harap ng guest house. Hindi sila pumunta ng malayo, hindi nagmamadali na kumuha ng litrato o gumawa ng mga aktibidad tulad ng mga karaniwang turista. Nakaupo lang si Mia sa kahoy na bangko sa ilalim ng puno ng kalachuchi, pinagmamasdan ang mga puting petals na dahan-dahang bumabagsak at sinabing, "Masaya na po ako na nandito." Agad na lumingon si Elena sa kanyang anak. Dahil ang pangungusap na iyon ay napakasimple na halos wala na, ngunit nagdulot ng malalim at malumanay na sakit sa kanya. Kakaintindi niya lang na hindi kailangan ng isang bata ang buong mundo. Kailangan lang niya ng mga sandali kung saan naramdaman niya na maganda pa rin ang buhay. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Mia, lumabas si Elena at tumayo ng mag-isa sa balkonahe. Ang mainit na ilaw mula sa mga parol sa hardin ay sumasalamin sa mga dahon, mahinang nanginginig. Naroon pa rin si Clarissa sa hardin, tahimik na pinupulot ang mga nahulog na dahon. Walang bakas ng pagmamadali at walang bakas ng pagkapagod, tila para sa kanya. Ang pag-aalaga sa anumang buhay ay isang karaniwang bagay na dapat gawin ng may pinakamalalim na intensyon. Matagal na tiningnan ni Elena ang eksena na iyon kaysa sa inakala niya. May isang bagay sa babaeng iyon na nagpadama sa kanya na ang tunay na pag-aalaga ay hindi kailangang maingay. Maaring ito ay ang pagtingin ng sapat na katagal, ang pakikinig ng sapat na lalim at ang hindi paghusga sa anumang bagay mula sa isang panig lamang ng pangkalahatang larawan. Ang kapayapaan sa tradisyonal na bahay sa Baguio ay dahan-dahang lumalalim sa kanya. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi na iniisip ni Elena ang trabaho, hindi na iniisip ang mga email, hindi na iniisip kung ano ang mangyayari sa kumpanya kung wala siya. Ang tanging bagay na malinaw niyang naramdaman ay ang paghinga ng kanyang anak na naging mas regular, ang pagkain na nagsimulang kainin ng kanyang anak, ang kislap sa kanyang mga mata na bumalik at ang mahinang pakiramdam na marahil ang tao ay hindi lamang nangangailangan ng pinakatumpak na paggamot, kundi nangangailangan din ng isang espasyo kung saan ang puso ay hindi hahayaang lamigin ng sobra. Gayunpaman, alam ni Elena na ang kapayapaan na ito ay napakahina pa rin. Ito ay maganda, ngunit tila ito ay isang ibabaw ng tubig na sandaling tumahimik lamang. Hindi pa rin niya alam na sa malalim na bahagi ng lahat ng ito,
may isang bagay na mas mali kaysa sa inakala at ang lupain ng Pilipinas na dahan-dahang yumayakap sa mag-ina ay malapit nang ihayag ang ilang katotohanan na hindi lamang magbabago sa kapalaran ni Mia kundi magpapayanig sa lahat ng pinaniniwalaan ni Elena tungkol sa sakit, paggamot at ang kahulugan ng tunay na pagtingin sa isang tao. Dumating ang ikatlong umaga sa Baguio ng tahimik. Ang malambot na gintong sikat ng araw ay dahan-dahang dumaloy sa mga gilid ng mga kahoy na bintana hanggang sa ang buong kwarto ay tila ginising ng isang malumanay na kamay, hindi ng tunog ng alarm clock o mga abiso tulad ng dating buhay ni Elena. Nagising siya ng bahagya bago si Mia at matagal na pinagmamasdan ang kanyang anak, ang parehong bata na dating nakahiga nang maputla sa ilalim ng malamig na fluorescent light ng ospital sa Canada ay ngayon ay natutulog na may bahagyang mas kalmadong mukha. Ang kanyang mukha ay hindi kasing liwanag na masabi na gumaling na, ngunit hindi rin ito puno ng tensyon tulad ng nakaraang ilang araw. Napakaliit ng pagbabago na kung dati, marahil ay napabayaan ito ni Elena, ngunit ngayon, nagsisimula na siyang matuto na kung minsan, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi ipinapakita sa pamamagitan ng malalaking pagbabago, kundi sa maliliit na detalye na madalas na hindi napapansin ng mga nagmamadali. Nang magising si Mia, tahimik na umupo ang dalagita sandali, huminga ng malalim at lumingon sa kanyang ina na may mahina ngunit masiglang boses. "Pwede po ba tayong pumunta sa simbahan ngayon, ma?" Hindi agad sumagot si Elena. Maingat niyang tiningnan ang kondisyon ng kanyang anak. Pinagmasdan ang pamumutla na naroon pa rin sa ilalim ng kanyang mga mata, ang mga kamay na medyo malamig pa rin, at ang lakas na tila maaaring maubos anumang oras. Ngunit sa mga mata na iyon, may isang bagay na ayaw niyang tanggihan. Hindi lamang ito ang pagnanais na maglakbay ng isang teenager, kundi isang pagtatangka na abutin muli ang buhay. "Dahan-dahan tayong pupunta." Sa wakas ay sagot ni Elena. "Kung pagod ka, babalik agad tayo." Tumango si Mia, at sa ganoon lang, tila lumiwanag ng bahagya ang buong kwarto. Si Clarissa ang nag-ayos para sa driver ng guest house na dalhin sila sa isang lumang simbahan sa Baguio sa umaga. Hindi siya masyadong nagsalita, sinabi lang na dapat silang pumunta habang hindi pa mainit at hindi pa masyadong maraming tao. Bago umalis ang mag-ina sa guest house, inabot ni Clarissa kay Mia ang isang maliit na bote ng mainit na tubig at isang manipis na tela. "Kung pagod ka o nahihilo, sabihin agad ha?" Ang tono ng kanyang boses ay kalmado, ngunit may isang matatag na bagay na nagparamdam kay Elena. Muli na ang babaeng ito ay hindi lamang mabait, tila palagi siyang nagmamasid ng isang bagay. Tumakbo ang sasakyan sa mga paikot-ikot na kalsada patungo sa bundok. Unti-unting lumalalim ang mga puno sa magkabilang gilid ng kalsada. Bahagyang lumamig ang hangin hanggang sa bahagyang binuksan ni Mia ang bintana upang maramdaman ang simoy. Ang amoy ng lupa, amoy ng mga dahon at amoy ng halumigmig mula sa kagubatan ay magkasama ng sariwa at malinis. Tila humihinga ang kagubatan, mahina sinabi ng dalagita sa kanyang sarili. Muling tiningnan ni Elena ang kanyang anak. Naalala niya ang araw na buhay na ikinuwento ni Mia ang tungkol sa kulay at liwanag ng mga lugar sa kanyang mga drawing, ngunit naalala rin niya ang araw na sinagot niya ito ng kalahating nakikinig at kalahating nagtatrabaho. Ngayon, hindi siya nagsasalita, hindi nagmamadali na sumagot, kundi nakikinig at tahimik na iniingatan ang boses na iyon sa kanyang puso. Nang makarating sila sa simbahan, ang mahihinang tunog ng kampana ay narinig sa hangin bago pa man sila makalabas ng parking area. Tumayo si Mia, tiningnan ang mahabang hagdanan na paakyat ng dahan-dahan bago lumingon sa kanyang ina. Alam ni Elena na imposibleng umakyat ang kanyang anak sa lahat ng hagdanan ngayon, kaya pinili niyang gamitin ang elevator upang umakyat sa itaas. Gayunpaman, nang bumukas ang pinto sa patio ng simbahan, ang gintong kulay ng simbahan na sinisinagan ng umagang liwanag ay nagpatahimik kay Mia, tila nakalimutan niyang huminga. Hindi ito ang nakamamanghang tanawin ng isang malaking tourist attraction, kundi isang kagandahan na nagpatahimik sa mga tao nang hindi nila namamalayan. Ang sikat ng araw ay humahawak sa maliliit na kampana na nakasabit ng magkakasunod sa paligid ng patio. Dala ng hangin ang mahinang tunog ng mga metal na kampana na nagbabanggaan. Ang mga taong dumadaan ay automatikong binaba ang kanilang boses. Tila ang lugar na ito ay hindi nagpipilit na gumalang, kundi nagpaparamdam sa mga tao na gustong maging malumanay. Dahan-dahang lumakad si Mia,
at huminto sa gilid ng patio na nakikita ang lungsod ng Baguio sa malayo sa ibaba. Ang buong lungsod ay nakahiga ng tahimik sa gitna ng manipis na ulap at umagang liwanag. Nagmano ang dalagita tulad ng nakita niya sa mga travel video. Kahit hindi pa sanay ang kanyang kilos, ang kanyang mukha ay seryoso ng kakaiba. Hindi tinanong ni Elena kung ano ang ipinapanalangin ng kanyang anak dahil alam niyang ang ilang panalangin ay masyadong pribado upang istorbohin. Nakatayo lamang siya sa tabi. At sa katahimikan ng simbahan sa Pilipinas sa umaga na iyon, naramdaman din niya na nagdasal siya sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon kahit hindi niya alam kung kanino niya ipapadala ang kanyang kahilingan. Humiling si Mia na lagyan ng puting blessing thread na ibinigay sa kanya ng isang matandang madre. Sandali siyang nagpasalamat sa Ingles, habang dahan-dahang inilagay ng madre ang thread sa kanyang pulso gamit ang isang malumanay at hindi nagmamadaling kamay. Ang sandaling iyon ay kakaibang nagpadama kay Elena dahil ito ay isang larawan ng pag-aalaga na walang datos, walang resulta ng pagsusuri, walang komplikadong hakbang. Mayroon lamang paghawak sa pulso ng isang bata ng buong puso at nagbigay ng malalim na pakiramdam ng katiyakan. Pagkatapos nilang umalis sa simbahan, huminto sila sa isang maliit na tindahan sa tabing daan upang magpahinga. Dahan-dahang humigop si Mia ng mainit na herbal tea at tiningnan ang isang matandang mag-asawang Pilipino na magkasamang nag-aayos ng mga sampagita sa harap ng tindahan ng bulaklak. Ang bawat bulaklak ay maingat na hinahawakan at maayos na nilalagay, tila ang bawat petal ay may kahulugan. Mahinang sinabi ni Mia nang hindi inaalis ang tingin. Dito po, parang lahat ng tao ay dahan-dahang gumagawa ng lahat ng bagay pero mas may puso. Narinig ni Elena at naramdaman ang sakit sa dibdib dahil ang pangungusap na iyon ay tila nagbubuod ng pinakadirektang paraan ang lahat ng kanyang naramdaman mula nang dumating sa Pilipinas. Sa hapon, pinayuhan ni Clarissa na huwag silang pumunta ng malayo, kundi subukang maglakad ng dahan-dahan sa lumang bahagi ng lungsod. Ang maliliit na kalsada sa paligid ng Baguio ay puno ng mga tahimik na coffee shop, mga tindahan ng habi, mga sariwang prutas at maliliit na simbahan na nakatago sa pagitan ng mga eskinita. Hindi hinihingi ng lahat ng bagay ang atensyon ng maingay, kundi tila unti-unting ipinapakita ang sarili sa mga taong pumapayag na maglakad ng dahan-dahan. Hindi matagal na naglakad si Mia. Madali siyang napapagod at kailangang magpahinga ng paulit-ulit. Ngunit sa bawat paghinto, palagi siyang nakakakita ng bagong bagay, ang isang mangkok ng arroz caldo, ang tunog ng walis na nagwawalis ng mga dahon sa bakuran ng simbahan, ang amoy ng inihaw na bigas na lumulutang mula sa kanto ng kalsada, o maging ang isang maliit na batang estudyante na nagmamano bago tumakbo pa uwi. Ang maliliit na larawan na ito ay nagsimulang magpadama kay Elena ng kahihiyan sa paraan ng pamumuhay niya. Dating naniniwala siya na ang mundo ay may halaga batay sa kanyang kahusayan. Kung ano ang mas mabilis, mas tumpak, mas madaling pamahalaan, ay mas mahusay. Ngunit ngayon, naglalakad siya sa isang lungsod na hindi nakikipagkumpetensya sa oras at tila nagpapagaling sa kanyang anak nang higit pa kaysa sa nagawa ng modernong ospital. Hindi dahil may mahika ang Pilipinas, kundi dahil dito, tila naniniwala pa rin sila na ang tao ay hindi lamang may katawan na kailangang ayusin, kundi mayroon ding puso na kailangang suportahan. Nang gabing iyon, nang makabalik sila sa guest house, nakaupo si Clarissa, namimili ng mga dahon ng herbs sa kahoy na mesa sa ilalim ng bubong. Tumingala siya nang makita si Mia at matagal na tiningnan ang dalagita. "Pagod ka ba ngayon?" Diretso na sumagot si Mia na pagod, ngunit ngumiti at sinabing masaya siya. Mahinang ngumiti si Clarissa bago inabot ang isang baso ng mainit na tubig at sinabing, "Mabuti yan. Pero kailangan mong magpahinga ng marami ngayong gabi." Ang mga simpleng salita na iyon ay tunog ng pangkalahatang pag-aalala. Ngunit napansin ni Elena na ang tingin ni Clarissa ay nananatili pa rin sa mukha, labi at galaw ni Mia nang higit sa ginagawa ng karaniwang tao. Hindi niya maipaliwanag kung paano, maliban sa pakiramdam na ang babaeng ito ay binabasa ang kanyang anak sa isang paraan na mas detalyado kaysa sa mga salita. Pagkatapos ng hapunan, hindi humiling si Mia na buksan ang tablet tulad ng dati. Nakaupo siya, nakikinig sa tunog ng mga kuliglig at tinitingnan ang ilaw mula sa maliliit na parol sa hardin. Nakaupo si Elena sa tabi niya nang walang trabaho sa kanyang kamay, walang telepono na kailangang sagutin agad, at walang tunog ng meeting na naiwan sa kanyang ulo.
Ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina ngayong gabi ay hindi nakakapanikip, kundi kakaibang mainit, tila pareho silang natututo ng isang bagong uri ng wika, isang wika na hindi nangangailangan ng maraming salita kundi puno ng tunay na presensya ng bawat isa. Mahinang sinabi ni Mia, kung hindi po ako nakapunta dito, hindi ko po malalaman na ang mundo ay kayang maging ganito kabait. Lumingon si Elena sa kanyang anak at sa wakas ay sumagot sa katotohanan, nakakabalik lang niya sa kanyang sarili. Hindi ko rin alam. Ang maikling pangungusap na iyon ay mas mabigat kaysa dati dahil ang nagsasalita ay hindi na ang parehong babae. Nagsimula siyang intindihin na sa lahat ng oras na iyon, hindi lamang ang kanyang anak ang nawalan ng ganitong mabait na mundo, kundi pati na rin siya. Nang gabing iyon, bago matulog, tinulungan ni Elena na lagyan ng kumot ang kanyang anak. Nakita niya si Mia na natutulog na may mahinang ngiti sa sulok ng kanyang labi. Lumabas siya at tumayo sa balkonahe, pinagmamasdan ang maliit na hardin na nanginginig sa ilalim ng mainit na ilaw. Naroon pa rin si Clarissa, tahimik na pinupulot ang mga nahulog na dahon. Walang bakas ng pagmamadali at walang bakas ng pagkapagod, tila para sa kanya, ang pag-aalaga sa anumang buhay ay isang karaniwang bagay na dapat gawin ng may pinakamalalim na intensyon. Tiningnan ni Elena ang eksena na iyon at naramdaman na papalapit siya sa isang bagay na hindi pa niya mapangalanan. Isang bagay tungkol sa paraan ng pagtingin sa buhay, ang paraan ng pag-aalaga sa tao, at ang paraan ng pakikinig sa maliliit na pagbabago na hindi niya kailanman binigyan ng kahalagahan. Napakaganda ng kapayapaan sa Baguio ngayong gabi na halos nakalimutan niya na ang buhay ni Mia ay napakahina pa rin at kung minsan ang pinakamagandang sandali ay madalas na nangyayari bago dumating ang bagyo. Hindi pa rin niya alam na sa hindi magtatagal, ang kapayapaan na kakabuo lamang ay mapupunit ng isang pangyayari na halos makapagpahinto ng kanyang puso at sa pangyayaring iyon, ang katotohanan na nakatago sa ilalim ng diagnosis mula sa ibang bahagi ng mundo ay magsisimulang magpakita ng paunti-unti nang walang sinuman ang nakakaalam. Dumating ang umaga ng ikatlong araw sa Baguio ng kakaibang tahimik kahit ang malumanay na sikat ng araw sa maliit na bahagi ng guest house ay mainit pa rin. Naramdaman na ni Elena mula sa paggising na may isang bagay na nagbago. Mas dahan-dahan na idinilat ni Mia ang kanyang mga mata kaysa sa normal. Bahagyang namutla ang kanyang mukha at kahit pilit pa rin siyang ngumingiti nang makita ang kanyang ina, ang ngiti na iyon ay mukhang mas kailangan ng lakas. Sinabi lang ng dalagita na naramdaman niya ang bahagyang bigat sa katawan, tila may pagod na nananatili sa loob. Kahit hindi siya nilalagnat at hindi nagrereklamo ng anumang matinding sintomas, agad na nagising ang instinct ng isang ina. Nag-alok si Elena na manatili sila sa bahay buong araw, hindi na lumabas. Sapat na ang umupo sa hardin, makinig sa tunog ng hangin, at magpahinga. Ngunit mahinang umiling si Mia. May isang matatag na bagay sa kanyang mga mata na nagparamdam kay Elena na hindi magiging madali ang pagtanggi. Gusto ko pang pumunta sa isa pang lugar, sinabi ng dalagita. Punta tayo sa simbahan at bumili ng anting-anting. Gusto kong magdala ng isang bagay. Ang salitang magdala ay nagpadama kay Elena ng bahagyang pagkabigla. Hindi siya naglakas loob na magtanong kung ang ibig sabihin ni Mia ay dalhin ito sa panahon ng paggamot o dalhin ito para sa mga araw na maaaring hindi na marami dahil masyado siyang natatakot na ang sagot ay magpapabagsak sa kanya sa harap ng kanyang anak. Kaya tumango lang siya at sinabi sa sarili na ang pagpunta ng hindi kalayuan ay maaaring posible pa rin kung mag-iingat, kung mabilis silang babalik, kung walang mangyayari bago iyon. Napansin ni Clarissa ang ekspresyon ni Mia mula pa sa umaga. Hindi niya ito pinigilan ng direkta, ngunit humiling na hawakan ang pulso ng dalagita ng mahina at nagtanong ng ilang sintomas. Nakatayo si Elena, pinagmamasdan ang eksena na iyon ng may kakaibang pakiramdam muli dahil sa tuwing malapit si Clarissa, hindi tinitingnan si Mia bilang isang maisakit na dapat kaawaan, kundi tila isang taong sinasadya ng kabilang panig na pakinggan ang kanyang mga salita at katahimikan ng sabay. Kung pagod ka kahit kaunti, kailangan nating bumalik agad ha? Dahan-dahang sinabi ni Clarissa. Huwag mong pilitin. Ang tono ng kanyang boses ay magalang at malumanay pa rin. Ngunit ngayon, malinaw na naramdaman ni Elena ang seryosong bagay na nakatago sa loob. Sa hapon, sumakay ang mag-ina sa isang lumang simbahan sa Baguio. Tahimik pa rin ang araw na iyon. Dahan-dahang naglalakad ang mga tao. Ang tunog ng kampana mula sa maliliit na simbahan
ay sumasabay sa mahinang hangin. Ang mahinang amoy ng insenso ay lumulutang sa hangin habang ang mga tindahan ng bulaklak sa harap ng simbahan ay maayos na naglalagay ng mga puti at dilaw na sampagita. Dahan-dahang bumaba si Mia mula sa sasakyan. Pilit niyang ginawa ang kanyang sarili na mukhang normal, ngunit alam ni Elena mula sa bigat sa kanyang braso na napakahina pa rin ng kanyang anak. Sa loob ng simbahan, hindi masyadong maraming tao, kaya mas tahimik ang kapaligiran. Huminto si Mia sa harap ng isang maliit na tindahan na may nakasabit na anting-anting, tela at agimat na iba't ibang uri. Ang mga ginto, pula, puti at asul ay sumasalamin sa umagang liwanag ng malumanay. Matagal na tiningnan ng dalagita bago pumili ng isang maliit na puting tela na may burdang gintong letra at may pulang sinulid na nakatali sa sulok. "Para po saan ito?" tanong niya sa Ingles. Ngumiti ang may-ari ng tindahan, isang matandang babae, nang may maawaing tingin. Kahit hindi sila lubos na nagkakaintindihan, dahan-dahan siyang nagpaliwanag habang itinuturo ang kanyang puso at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Tila nagpapahiwatig na ito ay isang anting-anting ng proteksyon at tapang. Kinuha ni Mia ang anting-anting na iyon ng maingat. Tila hindi ito isang souvenir, kundi isang bagay na nagtipon ng lahat ng kanyang maliliit na pag-asa. Tiningnan ni Elena ang eksena na iyon at naramdaman ang init at sakit ng sabay. Ang isang 15 taong gulang na bata ay hindi dapat magdala ng pag-asa sa isang maliit na piraso ng tela dahil sa takot na ang buhay ay mawala sa kanyang mga kamay. Ngunit sa parehong oras, alam niya na ang mga tao sa kanilang pinakahinang estado ay madalas na kumakapit sa maliliit na bagay na ito upang sabihin sa kanilang sarili na mayroon pa ring isang bagay na sumusuporta sa kanila. Pagkatapos noon, naglakad sila sa gilid ng simbahan. May isang malaking puno ng banyan na nagbibigay ng lilim at ang mahinang tunog ng mga dahon na gumagalaw, tila bumubulong sa sikat ng araw. Pilit na umupo si Mia sa batong bangko, ngunit agad na nagbago ang mukha ng dalagita nang yumuko siya. Nawala ang ngiti na naroon kanina. Namutla ang kanyang mukha, tila nawala ang dugo sa kanyang katawan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang tiyan, yumuko, at nahihirapang huminga ng malakas hanggang sa halos hindi na handa si Elena. "Mia," dali-dali siyang lumuhod sa tabi ng kanyang anak. "Saan ang masakit? Sabihin mo kay mama." "Masakit po ang tiyan ko," boses ni Mia ay nanginginig. Nanginginig ang kanyang katawan, malamig na pawis ang lumabas sa kanyang noo sa loob lamang ng ilang segundo. Naramdaman ni Elena na tila namuo ang dugo sa kanyang buong katawan. Nakita na niya ang kanyang anak na mahina. Nakita na niya ang kanyang anak na nawalan ng malay, ngunit ang biglaang sakit na ito ay iba. Ito ay matindi, mabilis, at nakakatakot ng hindi masabi. "Tulong! May tumulong!" sigaw ni Elena sa Ingles. Ang kanyang boses ay nanginginig na halos hindi na ito ang kanyang sariling boses. 2 o 3 turista ang lumingon. Dali-dali na tumakbo ang tindero sa harap ng simbahan. Isang lalaking nasa edad na ang kumuha ng telepono at tumawag agad nang hindi nagtatanong ng anuman. Ang matandang babae na may-ari ng tindahan ng anting-anting ay lumuhod sa tabi ni Mia ginamit ang malamig na tela na dala niya upang mahinang haplusin ang noo ng dalagita habang dahan-dahang nagpapagaan sa Filipino. Kahit hindi naintindihan ni Mia ang mga salita, ang mukha ng babae ay puno ng kabaitan na nagbigay ng isang bagay na kapitan sa pagkatakot ng sitwasyon. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang anak hanggang sa halos masakit. Paulit-ulit niyang sinabi, "Nandito si mama, nandito si mama." Kahit nasa loob niya, tahimik siyang gumuho. Isang mapait na pag-iisip ang agad na pumasok. Tama ang kanyang ama, hindi ba? Ito ba ang resulta ng paghila sa kanyang anak mula sa pinakaligtas na lugar? Dinala ba niya ang kanyang anak sa buong kontinente upang bigyan siya ng magandang huling alaala o upang mapabilis ang pagdating ng katapusan? Hindi nagtagal, umingay ang sirena ng ambulansya. Mas mabilis itong dumating kaysa sa inakala niya. Ang mga emergency staff ay bumaba na may kumpletong kagamitan, mabilis na kumilos ngunit hindi masyadong magulo. Nagsalita sila kay Mia sa isang kalmadong tono. Kahit hindi lahat ay Ingles, ang maingat at malumanay na kilos ay sapat na malinaw upang iparamdam kay Elena na ang kanyang anak ay hindi tinatrato bilang isa pang emergency case. Tinawagan niya ang medical interpreter na inihanda niya nang maaga gamit ang nanginginig na kamay habang itinataas si Mia sa stretcher. Ang mukha ng kanyang anak ay napakaputla na halos walang kulay na naiwan. Sa ambulansya,
Ang tunog ng mga kagamitan at ang tunog ng mga gulong sa kalsada ay matatag, ngunit sa ulo ni Elena ay puno ng iba pang tunog. Ang boses ng doktor sa Canada na nagsabing 3 buwan. Ang boses ng kanyang ama na nagbabala na huwag hayaan ang emosyon na pangunahan ang rason. Ang boses ng kanyang anak na dating nagsabing ayaw niyang maalala ang puting kisame lamang. Naghalo-halo ang lahat hanggang sa halos mawala siya sa kontrol. Tiningnan niya si Mia na nakahiga na nakasimangot sa stretcher. Nakita ang kanyang malamig na kamay na mahigpit na humahawak sa anting-anting na tela. Kahit sa gitna ng sakit, ang larawan na iyon ay nagpadama sa kanya na gusto niyang umiyak hanggang sa mamatay. Nang makarating ang ambulansya sa ospital, agad na dinala ng staff si Mia sa emergency room. Pansamantalang pinigilan si Elena sa labas. Nakatayo siya sa gitna ng maliwanag na pasilyo. Malamig ang mga kamay. Naramdaman na tila hinihila siya pabalik sa parehong bangungot, tanging sa pagkakataong ito ay nangyari ito sa isang lupain na inakala niyang magiging kanlungan. Ang kabaitan ng Baguio sa nakaraang ilang araw ay hindi nawala, ngunit pansamantala itong napalitan ng matinding takot na walang makapagpapagaan. Dahan-dahang lumipas ang oras, nang masakit hanggang sa may tunog ng sapatos na walang takong na mabilis, ngunit matatag na naglalakad sa pasilyo. Tumingala si Elena at agad na nahinto ang kanyang paghinga. Ang babaeng naglalakad na nakasuot ng malinis na puting laboratory coat na may kalmado ngunit seryosong mukha ay ang parehong babae na kaninang umaga ay nag-abot ng mainit na bote ng tubig sa kanyang anak sa guest house. Clarissa. Matagal na tiningnan ni Elena nang hindi naintindihan sa loob ng ilang segundo, tila hindi pa nakakasabay ang kanyang utak sa katotohanan. Ikaw. Iyon lang ang nasabi niya. Huminto si Clarissa sa harap niya. Hindi gaanong nagbago ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay mas malinaw kaysa dati. Hematologist po ako. Dahan-dahan niyang sinabi. Nandito po ako ngayon para direktang tingnan ang kaso ni Mia. Ang buong mundo ni Elena ay tila muling huminto, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa isang deklarasyon ng kawalan ng pag-asa. Ito ay pagkalito na sinamahan ng isang kislap ng posibilidad. Ang pakiramdam na dati niyang naramdaman na hindi tinitingnan ni Clarissa ang kanyang anak tulad ng ibang tao ay ngayon ay may paliwanag. Binibigyan namin siya ngayon ng gamot pampamanhid at nagsasagawa ng karagdagang pagsusuri, patuloy na sinabi ni Clarissa. Ngunit bago ang lahat, gusto kong makita ang lahat ng resulta ng pagsusuri mula sa Canada at gusto kong marinig ang detalyadong kasaysayan ng sakit ni Mia mula sa inyo. Hindi ito isang pangkalahatang pangungusap ng pagpapagaan. Hindi ito formal na pananalita na ginagamit sa mga kamag-anak ng pasyente sa emergency room, kundi isang imbitasyon sa isang bagay na iba, isang panimula sa muling pagtingin mula sa simula. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang binubuksan ang kanyang bag, kinuha ang folder ng dokumento at ang flash drive na palagi niyang dala. Ibinigay niya ito kay Clarissa, tila ipinapasa ang lahat ng pag-asa, takot at kapalaran ng kanyang anak sa kamay ng taong nasa harap niya. Maingat na kinuha ni Clarissa, hindi nagmamadali ni na i-flip ng pabigla-bigla. Matagal na tiningnan niya ang bawat pahina ng impormasyon. Ang kalmado at matatag na ekspresyon niya ay hindi agad nagpaalwan kay Elena, ngunit nagbigay ito ng ibang pakiramdam. Ang pakiramdam na may isang taong talagang nakikita ang nasa harap niya, hindi lamang binabasa ito sa pamamagitan ng mga numero, kundi isinasaalang-alang ito kasama ng tunay na pasyenteng nakahiga sa likod ng pintong iyon. Nakatayo si Elena sa ilalim ng puting liwanag ng ospital sa Pilipinas. Nanginginig pa rin ang puso mula sa takot kanina, ngunit sa mas malalim na bahagi niya, nagsisimula na siyang maramdaman na ngayong gabi ay hindi lamang puro sakit ang naghihintay. Maaaring may isang katotohanan na nakatago sa ilalim ng dating diagnosis at si Clarissa, ang babaeng tahimik na nag-aalaga ng hardin, ang nag-abot ng mainit na sabaw sa kanyang anak, at ngayon ay nakatayo na nakasuot ng medical coat sa harap niya, ay maaaring ang unang magbubukas ng pinto sa katotohanang iyon. At kapag bumukas ang pintong iyon, hindi na kailanman magiging pareho ang buhay nilang dalawa. Tumingala si Clarissa mula sa mga resulta ng pagsusuri at tiningnan si Elena ng may kalmado at matatag na tingin bago dahan-dahang sinabi na ang mga sintomas ni Mia ay hindi sumasabay sa lahat ng dating diagnosis. Ang inakala ng Canada na katapusan ay maaaring hindi acute leukemia sa malubhang yugto, kundi isang bone marrow disorder na maaaring gamutin kung masusing suriin at tingnan ang buong katawan,
hindi lang husgahan mula sa ilang numero. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena na tila huminto ang buong mundo bago dumaloy ang kanyang luha ng hindi mapigilan. Hindi na ito luha ng kawalan ng pag-asa, kundi luha ng isang taong kakabalik lang mula sa malalim na bangin. Nang muli niyang hawakan ang kamay ni Mia, dahan-dahang idinilat ng dalagita ang kanyang mga mata at narinig mula sa bibig ng kanyang ina na mayroon pa siyang kinabukasan, mayroon pa siyang bukas, at mayroon pa siyang pagkakataong gumaling. Tahimik na umiyak si Mia, samantalang yumuko si Elena at idinikit ang kamay ng kanyang anak sa kanyang noo, tila nagpapasalamat sa buhay, nagpapasalamat sa lupain ng Pilipinas, at nagpapasalamat sa isang babae na hindi tiningnan ang pasyente bilang datos lamang. Nang gabing iyon, malalim na naintindihan ni Elena na ang tunay na pag-aalaga ay hindi lamang ang paggamot sa sakit ng tama, kundi ang pagtingin sa buong tao ng may pagiging sensitibo, at nangako siya sa kanyang puso na kapag gumaling si Mia, babalik sila sa Baguio muli, hindi bilang mga tumakas mula sa kamatayan, kundi bilang mga taong nabubuhay pa upang magpasalamat ng buong puso.